Magandang hapon po. Nagmatigas at nakabangga pa sa pagtakas. Nauwi riyan ang pahirapang pag-aresto sa lalaking nag-carnap sa SUV ng dating amo sa General Santos City. Sinisanti raw siya ng amo dahil sa umunoy pagdodroga. Ang maaksyong habulan at paghuli, tunghayan sa pagtutok ni Efren Mamac ng GMA Regional TV. Sira na ang bumper at basag ang windshield ng SUV na ito nang makuhanan sa Barangay Fatima sa General Santos City. Ang SUV, hinahabol pala ng pulisya. Nang tangkain itong umarangkada, pinalibutan na ito ng mga otoridad. Kinalsuhan ng bato ang gulong at pilit pinabababa ng mga pulis ang driver. Pero nagmatigas pa rin siya at sinubukan pang umatras para tumakas. Ang mga pulis, pinaghahampasan ng baril at bato ang salamin at windshield ng sasakyan para mahuli ang driver. Pinuwersa na nilang mapababa ang driver ng SUV at saka inaresto. Ang malapelikulang tagpo at pursuit operation ng General Santos City Police sa driver na tinangkaw manong tangayin ng SUV mula sa auto shop ng dati niyang amo. Mismong biktima raw ang nagsumbong sa pulisya para mabawi ang sasakyan. Sinisanti siya sa work, yun ang nakikita namin na na ang gulo. Sinisanti siya sa work because of alleged drug addiction. Ayon sa PNP, marami daw nabangga ang suspect ng nakikipaghabulan ito. There were 3 instances na stop na siya and nag-refuse siya to submit himself to the authorities. So na yun, at saka marami na siyang nabangga. Maraming reported na nasira, but ang nagreklamo lang sa amin is one sari-sari store and one residential na area. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek pati ang sasakyan na kanyang tinangay. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng sospek gayon din ang may-ari ng SUV. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamac, nakatutok 24 oras. Ngayon pong long weekend at habang papalapit ang Kapaskuhan, ramdam na ang Carmageddon o yung pong bigat na trapiko sa mga kalsada sa Metro Manila. At mula sa North EDSA, nakatutok live si JP Soriano. JP? Naku Pia, mga kapuso, kagabi talagang naramdaman niyang Carmageddon na yan. Sobrang traffic yan ang reklamo ng mga motorista. At sa mga oras na ito, matindi rin ang traffic sa ilang bahagi ng EDSA. Pero sa ating likuran, medyo maluwag pa naman at passable. Pero asahan nga doon natitindi pa yan sa mga susunod na araw habang paparami ang Christmas parties. Sa pula, sa puti, magkabilang lane ng EDSA ang nagningning kagabi. Hindi sa ilaw ng Pasko, kundi sa mga bumbilya na mga bumper-to-bumper na sasakyan. Mula tanghali hanggang ngayong hapon, mabigat na ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada gaya sa EDSA Muñoz southbound. Nasa-stuck lang tayo sa traffic, sayang yung oras, kaya kailangan mag-adjust. At habang papalapit na ang Pasko, babala ng MMDA, titindi pa ang bangungot na Carmageddon. Hindi lang ngayong long weekend, kundi ngayong Kapaskuhan, nakabi-kabila ang mga Christmas party at dagsa ng mga mamimili sa mga mall. Ang motoristang si Ronnie, nasa iisang bahagi lang ng isang shopping center sa San Juan kahapon, pero inabot ng siyam-siyam bago nakalipat sa isa pang gusali. So sobrang traffic talaga, grabe. Isang area lang yun, no? Yeah, less than 300 meters, isang oras. So yung lunch namin na supposedly 12, we started at 1:30. Ang problema, maging ang mabuhay lanes madalas ding pinaparadahan ng mga sasakyan. Ang dami nakabara sa kalye. Kaya puspusan ang road clearing operations ng MMDA kahit weekend sa mabuhay lanes at iba pang kalsadang pwedeng gawing alternatibong ruta. Pero mas tututukan daw nila ang mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA, Quezon Avenue, C5 at Rojas Boulevard, lalo na yung mga papunta sa mga mall at pasyalan. Magdadagdag po tayo ng mga tauhan po natin which will help to manage the traffic especially during rush hours. At ang nakikita nyo sa akin likuran ay ang EDSA northbound papunta po sa direksyon ng Balintawak at papunta sa NLEX at daraan din po sa dalawang magkatabing mall dito. At sa mga oras na ito, hindi pa naman ganong kabigat ang daloy ng trapiko pero bagyang bibigat yan pagdating nga po doon sa mall na yung mga kumakanang papasok doon sa establishmentong yun. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.
Natanggap na ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang medical report ng mga ekspertong kinuha ng International Criminal Court para sumuri sa kanyang kondisyon. December 5 ang deadline ng ICC para magsumite ng report ang mga kinuha nilang medical expert. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, confidential pang laman ng report ay ililabas lang sa defense team at sa ICC. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng ICC kung kailan isa sa publiko ang ulat. Ipinagpaliban ng Korte ang confirmation of charges hearing ni Duterte na nakatakda sana noong Setyembre para matiyak kung ang dating Pangulo ay fit to stand trial o hindi. Ang papalapit sa kalupaan ng bagyong Wilma, ilang lugar ang nakaramdam na ng hagupit ng masamang panahon. At mula sa Borongan City, Eastern Samar, nakatutok live si James Agustin. James? Ivan, bagaman humupa na yung pagbaha sa maraming bayan dito sa Eastern Samar, handa pa rin daw yung mga residente na lumikas ulit kung kakailanganin, lalo pat may banta pa rin ng bagyo sa probinsya. Ang kalsada namin, ayan, oy, punong-puno ng tubig. Abot binting ba ang naranasan sa Barangay Bigan sa General MacArthur Eastern Samar dahil sa ulang dulot ng bagyong Wilma. Naglagay na ng lubid para may mahawakan ng mga residente habang tumatawid sa baha. Mahirap talaga yung pag naaabot yung tubig eh. Talagang maraming gamit namin dinadala doon. Tapos yung mga pamilya ko kuman sa evacuation eh. Mabilis po yung bukso ng tubig. Importante lang naman po yung buhay. Kailangan natin lumikas kaysa maiwan natin yung mga gamit dito. Ano pa naman yan, makikita pa naman yan eh. Ayon sa MDRMO, 10 barangay ang binaha. Catch basin kasi nasa baba siya at saka napapalibutan po siya ng mga creeks at saka meron pong malaking ilog. So parang nagsasalubong po yung dalawang creeks at saka yung ilog. Humupa na ang baha. Sa bayan ng Llorente, 5 barangay ang binaha kahapon. Umapaw ang ilog kaya nalubog ang malaking bahagi ng barangay Antipolo. Mahirap mga tag-ulan kasi sabay sa pag high tide kaya mabilis yung tubig. Pag humuhupa na kaagad. Naglalakihan pa rin ang mga alon kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpalaot. Sa Borongan City, malakas na buhos ng ulan ang naranasan kaninang hapon. Naka-standby ang mga search and rescue equipment, pati relief goods na ipapamahagi sa mga residente. Ayon sa CDRMO, 23 barangay ang bahaing sa lugar. Yung apil lang po namin sa mga kabarangay namin dyan na kung ano po yung pinag-uutos ng mga barangay officials o yung authority, sundin po yung utos para maging safe lang po tayo. Grabe! Lalim! Sa Legazpi City, Albay, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada dahil sa baha at road construction. Grabe! Ay, hindi kaya. Hindi naman madaanan ng mga maliliit na sasakyan ng binahang kalsada sa Garcio Torena, Camarines Sur. Dahil nakasunod si Tutoy! Sa Navalbiliran, pinagtulungang iangat ang isang kotseng muntik mahulog sa ilog. Ligtas ang driver na idinahilang nahirapan daw makita ang daan at magmaneho sa madulas na kalsada dahil sa lakas ng ulan. Igbawa anay. Sa Balamban, Cebu, malakas na nga ang ulan, nagkalat pa ang mga bato sa kalsada kasunod ng landslide. Ang ilan sa bato, noon pang tumama ang bagyong Tino. Malakas na ulan at hangin din ang nanalasa sa Tawi-Tawi, gaya sa bayan ng Pangdima, Sugala. At sa kabisera ng Bonggao, kung saan inilikas na ang ilang residente. Balik dito sa Borongan City, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad yung mga low-lying areas matapos makaranas ng malakas na buhos ng ulan kaninang hapon. Yung manilitas mula po dito sa Eastern Samar, balik sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, James Agustin.